Nasa loob ng kanyang silid si Alexa at umiiyak, habang sina Victor at Liza naman ay nasa sala. Malakas ang puwersang humahatak sa kanya upang pakinggan ang pag-uusap ng dalawa, pero hindi niya ginawa. Mas mabuti nang ganon. At least, anuman ang pinag-uusapan ng dalawa ay hindi makakaapekto sa kanya. What she doesn't know wouldn't hurt her. Makaraan ng ilang sandali ay narinig niyang sunod-sunod na katok sa kanyang silid. Mabilis niyang pinahid ang mga luha, pero hindi siya umahon sa kama. "Sweetheart, pagbuksan mo ako please." Pakiusap ni Victor na may pananabik sa tinig. "I'm tired, Victor. Gusto ko nang magpahinga." Walang kabuhay-buhay na sabi niya. "Kung ano man ang sasabihin mo ay ipagpabukas na lang natin, maaari ba?" "I want to kiss you goodnight, darling." "I really hope you stop using those endearments, Victor." Mariin niyang sabi na pinipigil ang luha. "Tama ng pagkukunwari." "Kanina lang ay tinapos ko na ang pagkukunwari ko, Alexa. Sinabi ko na sa iyong totoo kong nararamdaman. I love you. Mahal na mahal kita." Paulit-ulit nitong sinabi ang tatlong katagang iyon. Tahimik na lumuha si Alexa. Namumuhi siya kay Victor. Hindi niya lubos maisip kung paano nito nagawang patuloy na magsinungaling. Gayong kani-kanina lamang ay si Liza ang pinili nito. "Alexa, kung masama na naman ang iniisip mo sa pagpunta rito ni Liza ay nagkakamali ka. She has a good reason for coming." Ipinaalam niya sa akin na nagkita sila ni Tristan sa pag-aakalang hindi pa natin alam na buhay ang lalaking yun. "Really?" Puno ng sarkasmo ang tono ni Alexa. "How kind of her. Iparating mo sa kanya na malaki ang pasasalamat ko for coming at the right time." Sa kabilang banda ay dapat nga siyang magpasalamat kay Liza sa pagligtas sa kanyang sarili. Pero nanaig pa rin sa kanyang iritasyon ang kapal ng mukha ng babaeng yun at nagawang muling tumapak sa pamamahay nilang mag-asawa. "Alexa, stop being sarcastic." May halong iritasyon ang tono ni Victor. "I'm sorry, I just can't help myself." Para matapos na itigil na natin ang usaping ito. Narinig niya ang buntong hininga ni Victor. "Sleep tight. Bukas ay mag-usap tayo ng masinsinan." Sasabihin sana ni Alexa na wala na silang dapat pang pag-usapan. Ngunit narinig na niya ang papalayong mga hakbang ng asawa. "Good night then, my dear husband." Minsan pang pumatak ang kanyang mga luha. 7:00 na ng umaga nang magising si Alexa. Wala sa isip niya ang lumabas ng silid. May personal ref siya at puno iyon ng mga prutas at ilang pagkain. Pwede niya iyong pagtiyagaan habang nagpapalipas siya ng sama ng loob. Nasa banyo siya at naliligo nang marinig niya ang tawag ni Victor. Kainis siya. Ginamit na naman ito ang duplicate key para makapasok sa kanyang silid. Kinapa niya ang sabitan ng tuwalya at nadismayang maalalang naiwan niya sa ibabaw ng kama ang tuwalyang gagamitin sana niya. Gayon din ang mga kasuotan niya. Ano ang gagawin niya? Lalabas ng banyo na walang suot? Ang inalis niyang night dress ay basa na at sa nipis niyon ay halos wala ring itatago sa kanyang katawan. Giginawin pa ang kanyang likod. "Get out of my room, Victor!" Mula sa banyo ay sigaw niya sa desperadong tinig. "No, I want to see to it na kakain ka ng breakfast. Kagabi ay nakalimutan mong maghapunan and I'm so worried. Baka magkasakit ka na naman." Gusto niyang sumigaw sa galit. Ayaw na niyang marinig ang mga mapanlinlang na salita ng asawa. Pero parang napapagod na siyang makipag-argumento, kaya nag-iisip na lamang siya ng paraan kung paano ito mapapalabas. "Thank you, Victor. You're still very kind to your wife. Sige, ihanda mo na ang mesa at lalabas na ako." Nakahinga ng maluwag si Alexa nang marinig ang pagsara ng pinto. Mabilis siyang lumabas ng banyo, walang suot, upang magulat lamang pagkakita niya kay Victor na naroon pa rin sa kanyang silid. Nakaupo ito sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Naroon din ang init sa mga mata nito. Nataranta naman si Alexa at hindi malaman kung anong bahagi ng katawan ang tatakpan. Natatarantang bumalik siya sa banyo. Umiiyak siya sa sobrang kahihiyan. Wala pang lalaking nakakita sa kanyang katawan at hindi dahilan ng kasal nila ni Victor para makita nito ang pinakaiingatan niyang katawan. Kumatok si Victor sa banyo. "Go away!" Sigaw niya. Tumaas baba ang kanyang puso sa galit. "Heto na ang mga damit mo, darling," sabi nito sa malumanay na tinig. Nag-aatubili si Alexa kung pagbubuksan ng asawa o hindi. Nagsasalimbayan sa kanyang isip ang mga posibleng mangyari kung sasakay siya sa taktika nito. "Leave it on my bed and get out of my room," sabi niya sa nag-uutos na tinig. "Your wish is my command, darling," sabi ni Victor sa sarkastikong tono. Narinig niya ang mabibigat nitong hakbang papalayo.
Hindi tinupad ni Alexa ang sinabing dudulog sa hapag. Nahihiya siyang humarap kay Victor matapos nitong makita ang lahat sa kanya. Kumuha siya ng ubas sa ref at iyon ang kanyang kinain. Pero muli na namang pumasok si Victor sa kanyang silid gamit ang duplicate key. "My dear wife, bakit hindi ka pa lumalabas?" Titig na titig ito sa asawang nakasuot lamang ng midriff at short shorts. Lantad ang makikinis at mahuhubog na hita ni Alexa. Nakadapa siya sa kama habang inaabot ang ubas na nakapatong sa ibabaw ng headboard ng kama. Lalo siyang naging nakakaakit sa paningin nito. "Hindi mo na ako binigyan ng privacy, Victor. Labas-pasok ka na lang dito sa kwarto ko." Galit niyang sabi sa halip na sagutin ang tanong ng asawa. "You are my wife." Marahan itong humakbang papalapit sa kanya. "Back off, Victor." Babala niya na nakatunog na naman sa laman ng isip ng asawa. "I may be your wife but I don't belong to you. I belong to Tristan." Nanlisik ang mga mata ni Victor sa puot sa sinabing iyon ni Alexa. Isang iglap lang ay nakasampa na ito sa kama at mahigpit na hawak sa magkabila niyang balikat. "Bakit kailangan mo pang magkunwari? Nararamdaman ko naman na may pagtatangi ka rin sa akin. I felt it last night sa pagtugon mo sa mga halik ko." Naramdaman ni Alexa ang pagkalat ng pamumula sa kanyang muka. Napalunok siya bago nakahagilap ng pandepensa sa pag-atake ng asawa. Si Tristan ang nasa isip ko nang tugunin ko ang mga halik mo," sabi niya upang iligtas ang pride. "How dare you?" Halos lumalim ang mga daliri nito sa kanyang balikat. "How could you say it? Gayong ako ang asawa mo." Hindi niya ininda ang sakit na nararamdaman. Minor lang iyon kumpara sa sakit na dinaramdam ng kanyang kalooban. "Nasaktan ang pride mo?" Mapakla siyang tumawa. "Ha! Hindi mo dapat maramdaman yan. Dahil noon mo pa talaga alam kung sino talaga ang nakalugar sa puso ko. And I'd say it over and over again." "No, hindi ako naniniwalang si Tristan pa rin ang mahal mo." At siniil siya nito ng halik sa mga labi. "Please, sweetheart, aminin mo nang nakapasok na ako sa puso mo." Paano niya aaminin gayong may Liza pa rin nakapagitan sa kanila? Lumalim ng lumalim ang halik na ipinagkaloob sa kanya ng asawa. Dama niya ang pagsisikap nitong gisingin ng damdamin niya. Inulit nito ang ginawa sa kanya noong nakaraang gabi at gusto na niyang sumuko. Pero pinilit niyang tigasan ang kalooban. Hindi niya isusuko ang sarili dahil kapag ginawa niya yun, ay para na rin niyang inaaming mahal niya ito. "Stop it, Victor!" Buong lakas niyang itinulak sa dibdib ang asawa. Natigilan naman si Victor. Gumuhit sa mukha nito ang kirot pero hindi iyon binigyang pansin ni Alexa. "I really don't love you, Victor." Mariin niyang sabi na sinalubong ang mga titig ng asawa. "Maniwala ka dahil yan ang totoo." Daig pa ni Victor ang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Tila wala sa sariling lumabas ito at padarag na isinara ang pinto. Nang mapag-isa ay saka lamang pinakawala ni Alexa ang mga luha. Tahimik ang buong kabahayan. Walang palatandaan na naroroon si Victor. Naisip ni Alexa na marahil ay umalis ito. Siguro ay nagpunta ito kay Liza, kung saan man naroroon ang babae. Ang kaisipang sa babaeng iyon ipinatapos ni Victor ang pangangailangan nito bilang lalaki ay sumugat sa puso niya. Pero iwinaksi niya yon sa kanyang isip. Ayaw niyang umiyak. Baka may pinuntahan lang na kaibigan si Victor. Gabi na pero nasa hardin pa rin si Alexa. Kahit hindi niya aminin sa sarili, ay hindi niya magawang ipagkaila ang katotohanang hinahanap niya ang presensya ng asawa. Sandali lang itong nawala pero miss na niya. Ngayon ay natiyak na niya sa kanyang sarili kung gaano niya kamahal si Victor. Tiyak niyang higit pa ang pagmamahal niya rito kaysa sa pagmamahal niya noon kay Tristan. Baka nga hindi pag-ibig ang nadarama niya kay Tristan noon, maaaring paghanga lamang iyon. Ipinilig niya ang ulo. Wala siyang panahong makipag-argumento sa sarili. Ano man ang tamang tawag sa nararamdaman niya kay Tristan, after all ay lumipas na yun. Sumapit na ang 10:30 ng gabi ay wala pa rin si Victor. Nagsimula na siyang mag-alala. Pumunta siya sa kwadra at inutusan si Mang Andres na hanapin ang kanyang asawa. "Hindi ba niya sinabi sa inyo na sa isang araw na siya uuwi, senyorita? Pumunta siya sa Maynila." Napalis ang pag-aalalang nakaguhit sa mukha ni Alexa sa narinig. Ang manhid naman niya para mag-alala ng ganito habang ang asawa niya ay nasa piling ng ibang babae, nagpapaligaya. Buong magdamag na hindi siya makatulog. Pakiramdam niya, sa bawat minutong nagdaan ay nadaragdagan ng kirot ng kanyang nararamdaman. Kaagad na bumangon si Alexa sa higaan,
Nang marinig ang pagdating ng sasakyan ni Victor, inayos niya ang sarili sa harap ng salamin at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Hindi siya aware na naniningkit na ng husto ang kanyang mga mata sa galit ng salubungin nito. "This is over, Victor!" Malakas niyang sabi. "Doon ka na sa babae mo! Huwag kang umuwi rito!" "What are you saying?" Inosenteng tanong nito. "Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Alam kong galing ka kay Liza! Doon ka nagpalipas ng ilang gabi sa piling niya! God! Ni hindi mo man lang naisip na nag-iisa lang ako rito!" "Ngayon ay hindi ka na pwedeng magkaila," sabi ni Victor na hinawakan siya sa magkabilang kamay. "Mahal mo nga ako, kaya ganyan na lamang ang pagsiselos mo." "Hindi ako nagsiselos. Ang buong concern ko ay para sa aking sarili. Paano kung pinasok ako rito ng masasamang loob?" "Napaka-safe ng lugar natin, pero ipinagbilin pa rin kita kay Mang Andres at sa iba pa nating mga tauhan." Natigilan si Alexa. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Kagabi ay kitang-kita niya ang ilang tauhan na rumuronda malapit sa kanilang bahay. "I'm a very proud woman, Victor," naisip niyang sabihin. "Malaking dagok sa pride ko ang ginagawa mong pagtataksil. You are my husband and you're just mine. Pero may konsiderasyon din akong tao. Tapusin na natin ang pagsasamang to. Tutal ay magwawakas din naman to sa pagdating ng tamang panahon." "Sino ang papayag sa annulment na sinasabi mo?" Matigas na sabi ni Victor, saka hinawakan ng kanyang baba. Hindi yun sumagi sa isip ko nang magpasya akong pakasal sa'yo. I told you, pag-ibig ang dahilan. Malinaw nitong sinabi. Do I have to say it over and over again? Nakatitig si Alexa sa mga mata ni Victor at kitang-kita naman niya ang katapatan sa mga sinasabi nito. Pero naroon pa rin sa puso niya ang pag-aalinlangan. God, Alexa, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin para paniwalaan mo ko. Minahal kita una pa lamang ng pagtatama ng ating mga mata. Pilit ko sanang nilabanan yun dahil ayokong pagtaksilan si Liza, pero hindi ko nagawa. It was a big relief for me nang sabihin sa akin ni Papa na ikaw ang gusto niyang pakasalan ko. But still, nahihirapan pa rin ako dahil ayokong masaktan ng damdamin ni Liza. Gusto niyang maniwala sa mga sinasabi nito, ngunit natatakot pa rin siya. Paano kung bahagi lamang ito ng drama ni Victor? Paano kung ang hangad lamang nito ay ang katawan lamang niya? Surely, sa kaso nila ngayon, ang makuha siya ay isang malaking tagumpay. Isasampal nito sa mukha niya ang katotohanang iyon pagkatapos. Alexa, darling, please believe me now. I'm sorry, Victor. Your love has nothing to do with my feelings. Sabi niyang pinangingibabaw ang pride. Oo na, naniniwala na akong mahal mo nga ako. Pero sorry, dahil si Tristan pa rin ang naririto. Ano ba, Alexa? Sigaw ni Victor na nagpupuyo sa galit. Hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan sa akin sa patuloy mong pagkukunwari. Manhid ka. Alam kong mahal mo ako at hindi mo ako madadaya. Minsan pa siyang hinalikan ni Victor sa mga labi. Dinadama ang bawat kurba ng kanyang katawan. Ngunit nanatili siyang animo tuod. Kung marunong umarte ang lalaking ito ay ganoon din siya. Kusang tumigil si Victor sa ginagawa at nangihinang umupo sa sofa. Bakit ba to ang puso mo, Alexa? Muli itong umalis at hindi niya alam kung saan ito pupunta. Hanggang kailan pipigilin ni Alexa ang pag-ibig na nadarama niya sa kanyang asawa? At paano patutunayan ni Victor na ito lamang ang babae sa kanyang buhay? Makalipas ang 2 oras ay nakatanggap si Alexa ng tawag galing sa ospital. Nadisgrasya si Victor. Nahulog sa bangin ng sinasakyan nito. Para siyang nawala sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa pagamutang kinaroroonan ng asawa. Noon niya na-realize kung gaano kahalaga sa kanya si Victor. Kapag nawala ito ay hindi na niya alam kung paano pa ang mabuhay. Tinatawag ni Victor ang pangalan niya nang pumasok si Alexa sa pribado nitong silid. Gustong malunod ang puso niya sa magkahalong damdamin. Nasa unconscious state si Victor, pero pangalan pa rin niya ang sinasambit nito. Nalilito siya, nahati ang kanyang isip kung paniniwalaan ang sinasabi nitong pag-ibig. Dahil kung talagang mahal siya nito, dapat ay hindi na ito nakipagkita kay Liza. Dapat ay pinabalik na nito sa Australia ang babaeng yun. Alexa! Mahinang tawag ni Victor. Mariin ang pagkakakapit ng mga mata nito, tanda ng dinaranas na sakit. May tahi ito sa ulo at may gasgas sa katawan. Marahang umupo si Alexa sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng asawa. I'm here, Victor. Napayapan naman si Victor. Ang tinig niya ay tila awit ng anghel na nagdala rito sa mas malalim pang pagtulog.
Kahit saglit ay hindi niya iniwan ang asawa. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama nito at walang tigil sa pagdasal ng panalangin na sana ay huwag itong mawala. Kanina nang dumating siya ay kaagad niyang nakausap ang doktor na tumingin dito. Hindi pa raw tiyak na ligtas si Victor. Titingnan pa raw kung walang pinsala ang utak nito. Victor, magpagaling ka. Pangako, hindi na kita aawayin. I'll be a good and loving wife to you. Maniniwala na akong mahal mo ko. Mabuhay ka lang. Bulong ni Alexa sa tenga nito. Nang titigan ni Alexa ang mukha ng asawa, ay nakita niyang umaliwalas iyon. Natuwa siya. Hinagkan niya ito sa mga labi. Kumusta na si Victor? Nahihiyang tanong ni Liza nang dumalaw ito sa pasyente. Mabuti-buti na. Sagot ni Alexa na sinikap maging civil sa kaharap. Natutulog siya at hindi dapat maistorbo. Pwede ko ba siyang malapitan? Hinging permiso ni Liza na hindi magawang salubungin ang mga mata niya. Why not? Sabi niya na may halong sarkasmo ang tono. Umalis siya sa pagkakaharang sa pinto upang bigyang daan ang bisita. After all ay mistress ka niya. May kung anong ibinulong si Liza sa tainga ni Victor. Bagay na nagpapainit sa ulo ni Alexa. Kundi lang siya nagpipigil ay malamang maiskandalo sila. Kailangan na ng asawa kong magpahinga. Sabi niya makalipas ang ilang minutong pananatili ni Liza sa tabi nito. Huli na nang maisip niya ang kamalian ng kanyang sinabi. Napakamanhid niya dahil tulog naman si Victor at hindi ito inaano ni Liza. Salamat na lamang at hindi naging pilosopo ang bisita.